Si Belle ang pinakamahinang tinataboy ng lahat hanggang sa magising ang kanyang SS rank skill at magkaharem. Siya ay tipikal na mahina't mabahong F-rank adventurer na kamakailan lang sumabak sa pag-isekay ng mga halimaw. Isang araw, tumatakas siya mula sa malakas na halimaw sa dungeon, ngunit napunta siya sa sulok na wala ng daan palabas. Halos mapatay na siya ng halimaw nang biglang lumitaw ang magandang babaeng nagngangalang Ice, na kilala bilang Sword Princess dahil sa mga skill, at pinadala ang halimaw kay Hades na kinagulat ni Belle. Matapos nito, agad siyang pumunta kay Ina para tanungin ang tungkol sa babaeng nagligtas sa kanya. Una siyang pinagalitan nito dahil pumunta siya sa ikalimang palapag ng danjong mag-isa at sinabing maswerte siya at nabuhay matapos makasalubong ang Minotaur bilang level 1 adventurer. Tinanong niya kung may impormasyon siya tungkol sa babae, at napagtanto ni Inang nagkagusto na agad si Belle kay Ace. Sinabi niyang si Ace ay isang level 5 adventurer mula sa Loki Familia at isa sa pinakamalalakas sa kanilang lungsod. Ngunit nasaktan siya nang sabihin nitong di interesado si Ace sa mahinang tulad niya. Nalungkot siya habang pinapalit ang mga magic stone para sa pera at pagkatapos nito, sinabi ni Inang mas gusto ng mga babae ang mga alpha male kaya hinimok siyang maging mas malakas para mapansin ni Ace. Habang palabas, naalala niya ang mga sinabi ng lolo niyang ang tunay na adventurer ay nakakakuha ng babae sa dungeon kaya nagpa siya tong magsikap. Pag-uwi niya, nakita nito ang diyosa niyang si Hestia na nabahala nang marinig na inatake siya ng Minotaur. Gayunpaman, pinangako niyang hindi niya iiwan si Hestiang mag-isa sa mundo dahil siya lang ang miyembro ng kanyang pamilya. Inalok siya ni Hestia ng kung ano at sinabi niyang hindi ito patutulugin ngayong gabi. Paglaon ng gabing yon, matapos makuha ang ulat sa mga abilidad ni Belle ay napansin niyang tumaas ang kanyang agility kung saan inisip ni Hestia na ito ay dahil sa nakalaban niya ang Minotaur. Ngunit tinago niya kay Belle na nakuha niya ang skill na Realis Freeze na nagpapabilis ng kanyang paglakas hanggat nananatili ang mga damdamin nito pero naiinggit siyang nangyari yon dahil sa ibang babae. Kinabukasan, habang papunta sa dungeon, nakilala ni Belle ang pangit na si Sir na pinilit siyang mangakong kakain sa kanilang pub sa gabi. Pumunta siya sa dungeon at matapos mag-isekay ng mga halimaw, mas marami pang malalakas ang lumitaw at natakot siya pero naalala si Ice at piniling lumaban. Dahil dito, malaki ang tinaas ng kanyang mga kakayahan pero nagselo si Hestia at iniisip niyang yun ay dahil gusto nito si Ice. Kinagabihan, bumisita si Belle sa pub gaya ng pangako at nang inakala niyang libre ang pagkain ay nagulat siyang mas malaki pa ang bill sa naipon. Paglaon, dumating ang ilang pangit na miyembro ng Loki Familia sa pub at nagulat si Belle nang makita ang kanyang crush. Sinimulan niyang pagmasdan si Ice habang kasama ang mga kaibigan at sinabi ni Sir sa kanyang madalas silang pumunta doon kaya naisip niyang bumalik din. Sa kasamaang palad, isa sa mga lalaki ang biglang nagkwento ng tungkol sa nangyari sa dungeon at ininsulto ang batang iniligtas ni Ice. Narinig ito ni Belle at labis siyang nahiya kaya tumakbo siya palabas ng di nagbabayad kaya nagulat si Ice at inisip kung siya ba ang batang nakita niya sa dungeon. Agad siyang pumunta sa dungeon para ibuhos ang galit niya sa mga inosenteng halimaw at buo ang loob na maging mas malakas. Bumalik siya sa bahay kinabukasan at nang makita si Hestia ay sinabi ritong gusto niyang lumakas. Pagkatapos nito, muling nagsagawa si Hestia ng isang ritual sa kanya at nagulat dahil sa bilis ng pagtaas ng kakayahan ni Belle. Naisip niya kung sasabihin ba rito ang tungkol sa skill pero nagpa siyang itagot baka may ibang Diyos na nakamasid. Sinabi niya kay Belle na sobrang bilis ng pagtaas ng kanyang mga abilidad at tiniyak ritong ibibigay ang lahat para tulungan siyang maging mas malakas. Ngunit may kondisyon siyang hindi na dapat ulitin ni Belle ang pagiging pabaya at hindi siya iiwang mag-isa. Nangako ang uslak na gagawin ang lahat at hindi iwan si Hestia at pagkatapos ay sinabi nitong aalis siya ng bayan ng ilang araw na kinagulat niya. Agad namang pumunta si Belle sa pub para magbayad at humingi ng tawad. Samantala, pumunta si Hestia sa piging ng mga Diyos at tinagpo si Hephaestus para makiusap na gawa ng sandata si Belle. Tumanggi si Hephaestus pero hindi tumigil si Hestia sa pagmamakaawa kaya tinanong ni Hephaestus kung ba't handa siyang gawin yon. Sumagot si Hestiang gusto niyang tulungan si Belle na lumakas dahil wala siyang magawa para dito kahit palagi siyang sinusuportahan ni Belle. Gusto niyang makagawa ng sandatang magbubukas ng daan para marating ni Belle ang layunin kaya naantig si Hephaestus at pumayag na gawin ito. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Hephaestus na kailangan niyang bayaran ito kahit abutin pa ang uslak ng ilang dekada o siglo. Samantala, galing si Belle sa isang adventure at may babaeng nagbigay sa kanya ng pitaka ni Sir na pinakiusapan siyang ibigay ito sa kanya. Sinabi nitong si Sir ay pumunta sa Monsterphilia at nagtaka ito kung ano yon. Pinaliwanag niyang malaking festival yon na ginaganap isang beses kada taon ng Ganesha Familia kung saan ang mga halimaw na nahuli sa dungeon ay pinapalaban sa mga piling kalahok sa harap ng madla.
Natapos naman ni Hephaestus ang paggawa ng sandata at binigay ito kay Hestiang agad umalis para dalhin kay Belle. Nakita siya nito sa pamilihan habang hinahanap si Sir at nagulat si Belle at sa sobrang tuwa ni Hestia ay inaya niya si Belle sa date. Paglaon, inalok siya ni Hestia ng cream ngunit tumanggi si Belle at binigay rito ang kanya. Samantala, isang kakaibang babae ang pumasok sa dungeon at pinalaya ang ilang halimaw na agad umatake sa lungsod. Isang halimaw ang lumitaw kung saan nag-aaksaya ng oras si Belle at Hestia at nang makita si Hestia ay biglatong sumugod pero agad siyang sinagip ni Belle at tumakbong nagtataka kung bakit ito pinuntirya ng halimaw. Habang tumatakas ay naabutan sila ng halimaw at muntik nang maisekay si Hestia at agad tumalon si Belle para saksakin ang halimaw gamit ang espada. Sa kasamaang palad ay nabasag ang kanyang espada at pinatalsik siya ng halimaw. Muling umatake ang halimaw ngunit agad niyang binasag ang sangkap na bumulag rito't nagawa nilang makatakas. Habang tumatakas sila ni Hestia, naisip niyang masyado pa siyang mahina upang protektahan ito't nagpa siyang ilak si Hestia para makalayo ito dahil ayaw niyang mawalan muli ng pamilya. Naalala niya noong bata pa siya nang mabalitaan niyang naisekay ng halimaw ang kanyang lolo na siyang dahilan kung ba't nagdesisyon siyang maging adventurer. Ngunit walang tumanggap sa kanyang pamilya dahil sa kahinaan hanggang sa biglang dumating si Hestia at inalok siyang kunin. Samantala, dumating ang balita kay Lord Ganesha na siyam na halimaw ang nakatakas sa lungsod at nagdudulot ng gulo. Inutusan niyang ipaalam sa ibang pamilya na tumulong sa pagsugpo sa mga halimaw dahil ipagpapatuloy pa niya ang festival. Nabasag uli ang sandata ni Belle sa pakikipaglaban at inisip ni Hestia kung paano maibibigay kay Belle ang bagong sandatang pinagawa. Naalala ni Hestiang sinabi ni Hephaestus na ang mga hieroglyphic na nakaukit sa kutsilyo ay may sariling status, kaya buhay ang espada, pwedeng tumindi habang lumalakas ang gumagamit nito. Habang patuloy na nakikipaglaban si Belle ay bahagya na lang siyang nakakaiwas sa halimaw. Naisip niya kung nakatakas na si Hestia at naalala niya sandali si Ice, ngunit bigla naman niyang nakita si Hestia, kaya nagulat siya at nag-alalang bumalik pa ito sa kanya. Agad umatake ang halimaw pero mabilis siyang sinagip ni Belle at tinanong kung bakit siya bumalik. Pinaalala ni Hestia ang pangako nitong hindi siya iiwan at habang nag-uusap ay biglang sumulpot ang halimaw pero agad niyang binuhat si Hestia at tumakas sa isang ligtas na lugar. Habang nag-aalalang baka abutan pa rin sila ng halimaw, sinubukang palakasin ni Hestia ang kanyang loob ngunit sinabi nitong pigilan yon dahil walang silbi ang sandata. Ipinakita ni Hestia ang pinagawa niya at tinawag tong Hestia knife at nangakong magdadala yon ng tagumpay. Samantala, si Ice ay nagsasaya sa pag-isekay ng mga halimaw at sinabihan siyang may natitira pang isa na nakitang tinutugis ang isang pangit na bata kanina. Isinagawa ni Hestia ang ritual para i-update ang status ni Belle at gawing aktibo ang Hestia knife kung saan pagkatapos ng proseso ay agad na ring umatake si Belle sa halimaw. Nang muntik na siyang tamaan, ay tumalon siya sa eret iniwasan ang mga atake at nagbigay ng suporta si Hestia habang patuloy niyang iniiwasan ang halimaw. Umatake siya ng harapan at sinaksak ang puso ng halimaw at tuluyang tinapos ito at nang makita yon ay biglang lumitaw ang mga duwag kanina para ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Biglang hinimatay si Hestia sa pagod at nang magising ay tinanong siya ni Belle kung saan nakuha ang kutsilyo. Matapos ikwento, naging emosyonal siya at umiyak habang hinahaplos ni Hestia at sinabing lagi siyang maasahan ni Belle. Pagkatapos, pumunta siya kay Ina sa guild upang humiling ng pahintulot na makapunta sa ikapitong palapag pero inisip nitong uslak siya dahil muntik nang mamatay noon sa ikalimang palapag. Gayunpaman, iginiit ni Belle na mas lumakas na siya at marami sa kanyang pangunahing kakayahan ay i-rank na kaya nagulat si Ina. Sinuri siya nito at napagtantong totoo yon, kaya pinayagan siya, ngunit naisip nitong wala siyang angkop na armor, kaya nagdesisyon siyang dalhin ito sa shopping trip kinabukasan. Pagdating sa Babel sa tindahan ng Hephaestus Familia, nagulat si Belle at nag-aalalang wala siyang pera upang bilhin ang mamahaling mga gamit, ngunit sinabi ni Inang magpanggap siya. Habang naglalakad, nakita ni Belle ang ilang sobrang mahal na gamit na kahit sa loob ng 50 taon ng kanyang ipon ay hindi niya mabibili. Biglang dumating si Hestia para asikasuhin sila't nagulat si Belle na nagtatrabaho siya doon. Dinala siya ni Ina sa seksyon ng mga pobre at pinakita na may mga gamit din ang Hephaestus Familia para sa gaya niya. Agad tong nakakita ng armor na kayang bilhin at minungkahi ni Inang kumuha siya ng supporter na tutulong sa dungeon upang maging mas epektibo roon, kaya sinabi ni Belle na pag-iisipan niya ito. Pagkatapos maghiwalay, binigyan siya ni Ina ng maliit na regalo at sinabing nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Habang pauwi ay bumangga siya sa isang babaeng tumatakas mula sa pangit na uslak kung saan sinubukan ng lalaking saktan to pero mabilis niyang hinugot ang kutsilyo at sinalagyon.
Nagalit ang lalaki't muntik nang magkagulot binalaan si Belle na layuan ang kanyang loli, ngunit dumating si Ryu at nakialam kaya lumingon si Belle para tingnan ang bata pero wala na ito. Kinabukasan habang patungo sa dungeon, nakita niya ang iba pang adventurer na may mga supporter at naalala ang mungkahi ni Ina. Biglang lumitaw ang babae mula kahapon at tinanong siya kung gusto niyang kumuha ng supporter. Habang nag-uusap, nalaman ni Belle na siya si Lily mula sa Soma Familia at pumayag siyang subukan ito sa isang adventure kung angkop ba sa kanya. Sa dungeon, madali niyang inisekay ang mga halimaw na nakaharap at nagalak siya dahil ang pagkakaroon ng supporter ay malaking tulong sa focus. Nakita ni Lily ang kutsilyo, tinanong yon at agad namang kinuwento ng Uslak kung paano ito nakuhat pagkatapos ay isinabit niya ang Hestia knife sa damit at sinabi ni Lily na tulungan siya sa mga ginagawa. Matapos ibenta ang mga kayamanang nakuha nila sa dungeon ay paalis na sana si Belle, ngunit napansin ni Inang wala na sa dati niyang pinaglalagyan ang kutsilyo at agad siyang tinawag nito. Samantala, dinala na ni Lily ang kutsilyo sa isang uslak na di nagpresyo ng tama't nag-alok lang ng maliit na halaga. Umalis siyang malungkot at nagtaka kung ba't mababa ang halaga noon kung saan nadaanan siya ni Ryu at Sir. Ngunit napansin ni Ryung tanga ni Lily ang pamilyar na kutsilyo, kaya pinigilan ito't nang tumanggi si Lily ay binisto niya ito't sinabing alam niyang iisa lang ang may-ari ng kutsilyong may nakaukit na hieroglyphics. Sinubukan ni Liling tumakas ngunit nabangga niya si Belle na hinahanap ang kutsilyo't nakita si Sir at Ryu at tinanong kung napansin ba nila ito. Binigay ito ni Ryu't sinabing nahanap ito sa isang babae pero hindi binisto si Lily. Kinabukasan, dinala muli ni Belle si Lily sa dungeon at nagpasalamat si Lily sa kanya sa pagkuha sa kanya bilang kasama. Napansin ni Lily na hindi na inilagay ni Belle ang punyal sa dating lugar at sinabing hindi ligtas paglantad. Pagkatapos ng araw na yon, kumita sila ng maraming pera at nagulat si Lily nang hatiin ito ni Belle ng pantay sa kanila't inisip na kakaiba siya. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan ay may isang babaeng tumayo sa kanyang silid at ito ang nagpakawala ng mga halimaw dati. Kinuha niya ang kakaibang aklat sa estante at nagpa siyang paglaruan si Belle upang mailabas ang natutulog nitong kapangyarihan. Matapos yon, dahil mas malaki na ang kita ni Belle ay inaya niya si Hestia sa date at agad siyang nagtungo sa Divine Bathhouse para maligo ng maayos. Dumating si Demeter, na isa pang Diyos at napansin niyang may kasama si Hestia kung saan nag-inay siyang ikinahiya naman ni Hestia kaya agad siyang umalis. Nang magtagpo sila ni Belle sa napag-usapan, bago pa makagawa ng mga ginagawa ng magkasintahan, ay dumating ang iba pang diyosa mula sa bathhouse upang guluhin sila. Sinabi ni Demeter na sinundan ito upang malaman kung sinong kasama't hinila si Belle at nilubog ang ulo nito sa kanyang dibdib, na kinainis ni Hestia, kaya agad hinatak si Belle palayo at dinala siya. Hinabol naman sila ng mga diyosa hanggang sa nakatakas na rin sila Belle at Hestia ng gabing iyon. Samantala, isang grupo ng mga uslak ang nambubuli kay Lily at kinuha ang kanyang pera, ngunit nagdesisyon siyang tatakas na siya sa oras na mabayaran niya ang kanyang utang at makuha ang Hestia knife. Kinabukasan, narinig ni Ina ang tungkol sa lalaki mula sa Soma Familiang nakipag-away sa palitan ng pera at nagtaka kung bakit desperado ang mga ito. Samantala, habang nakikipaglaban si Belle sa dungeon ay muntik na siyang atakihin ng halimaw, ngunit ginamit ni Lily ang magic weapon at nagulat si Belle na may ganun kamahal na gamit si Lily. Kinabukasan, nagpahinga si Belle at kinita si Sir upang tanungin ang maaaring gawin sa araw na bakante, kaya minungkahin nitong basahin ang mahikal na aklat na naiwan ng customer. Habang binabasa ang misteryosong libro, nakaranas siya ng kakaiba at doon bumalik si Hestia at nadatnan siyang natutulog kaya ginising ito at nagpa siyang suriin ang kanyang status report. Laking gulat ni Hestia nang matuklasang mayroon na siyang firebolt, na ikinatuwa nito at sinabi niyang kakaiba ang magic dahil hindi na kailangan ng incantation upang gamitin ito. Iminungkahi niyang subukan ito kinabukasan sa dungeon, ngunit palihim na pumunta si Belle sa dungeon ng gabing iyon upang subukan ang kanyang bagong kakayahan sa magic. Pinagsusulog niya ang mga halimaw at pagkatapos ay napahandusay sa pagod. Samantala, si Aiz at Reverie ang nasa dungeon din ay bumalik mula sa pakikipagsapalaran at nakita si Belle na walang malay kaya nagpa siya si Aiz na bumawi dito at sinimulan siyang haplusin. Agad naman tong nagising na akala ay ina niya yon, pero nang mapagtantong si Aiz, ay nahiya siya at mabilis tumakas gaya ng datit iniwan si Aiz na nagtataka sa lagi niyang pagtakbo. Kinabukasan, habang nagmumukmok sa pagkabigong humarap sa crush ay napansin ni Hestia ang aklat na binabasa niya noong isang araw at nadiskobring isa yung grimoire. Aklat ito na nagbibigay ng magic ayon sa abilidad ng nagbabasa, kaya tinanong ni Hestia kung saan nakuha ni Belle ang aklat at sinabi niyang binigay ito ni Sir, na ayon rito ay naiwan ng isang customer. Nadismaya si Hestia dahil nawawala na ang bisa ng grimoire kapag nabasa na ito't pinaalala ni Hestia kay Belle na wala siyang kakayahang bilhin ang gaya nito.
Sinabi niyang itangging nabasa ang aklat, pero dinala pa rin niya ito pabalik sa pub para mag-sorry. Paglaon, habang papunta si Belle para makipagkita kay Lily ay nakita niyang may nanghaharas dito't nakialam pero hinarang siya ng parehong lalaki sa nakaraan at nag-alok ng kauslakang tinanggihan ni Belle. Naalala ni Lily ang mapait na nakaraan kung saan inabuso siya ng mga adventurer matapos mawala ang mga magulang na dahilan upang kamuhian niya ang mga adventurer mula noon. Samantala, dahil nag-aalala kay Belle, nagpunta si Ina sa Diyosang si Loki ng Loki Familia at tinanong ang alam sa Soma Familia. Pinaliwanag ni Loking ang Soma Familia ay gumagawa ng alak na naiba sa mababang kalidad na binebenta nila sa masa kung saan pag natikman ito ng mga miyembro ng pamilya ay sobra silang nahahayo. Nagiging desperado rin sila sa pera't handang gumawa ng kahit ano upang makainom uli ng alak. Pagbalik sa tirahan ni Belle, pinag-usapan nila ni Hestia si Lily at pinaalala ni Hestiang may kahina-hinala kay Lily lalo na nang sabihin nitong maaaring si Lily ang nagnakaw ng kanyang kutsilyo noong nakaraang araw na nawala niya ito. Sa dungeon, maingat na hinikayat ni Lily si Belle na pumunta sa ika-10 palapag dahil mas lumakas na siya at di yun magiging problema. Sa kamangmangan ni Belle ay nakita niya itong magandang ideya kahit muntik na siyang mamatay sa ika-7 palapag dati kaya sumang-ayon siya. Samantala, habang nagsasagawa ng inspeksyon si Ina sa Babel, nag-aalala siya kay Belle pero biglang nakita si Ice at lumapit upang pasalamatan sa pagsagip sa adventurer na nasa puder. Nagulat si Ice nang mapagtantong si Belle ang tinutukoy at habang nag-uusap, narinig nila ang ilang adventurer na pinag-uusapan ang plano ni Liling itrap si Belle at humingi si Ina kay Ice ng tulong. Pagdating sa ika-10 palapag, isang matabang halimaw na isang orka ang lumitaw at sumugod pero agad umatake si Belle at iniseka ito sa ilang tama. Lumitaw naman ang isa pang orka at ginamit ni Belle ang firebolt dito pero dumating bigla ang mas marami pang orka. Tinawag niya si Lily pero hindi ito nakita't nagulat siya nang makitang ninakaw ni Lily ang kanyang sandata. Agad siyang umalis habang si Belle ay abala sa maraming mga halimaw at habang nililisan ang dungeon ay hinarang siya ng mortal na kaaway at muling hinaras gaya ng lagi. Gayunpaman, dumating ang ilang adventurer at binuli rin ito at sinubukang tumakas ngunit tumakbo lang siya sa katapusan. Kinuha ng mga lalaki ang mga ari-arian niya at itinapon siya sa gitna ng mga halimaw bilang pain. Habang nagsisisi sa kanyang buhay at iniisip na yun na ang katapusan, biglang winasak ni Belle ang mga halimaw gamit ang magic at sinimulang iisekay ang natitira. Nagpasya si Belle na tulungan siya at di alintana ang nakaraan dahil naaalala ni Belle ang sariling kalungkutan rito bago nakilala si Hestia. Nagulat si Lily dahil nakataka si Belle mula sa ika-10 palapag kaya sinabi nitong may isang adventurer na nagligtas sa kanya at mabilis niyang hinanap si Lily. Nagalit si Lily at tinawag siyang uslak dahil bumalik pa ito pagkatapos ng lahat ng ginawa niya at nagsimulang ikumpisal ang lahat rito. Nagtaka siya kung bakit pinili pa rin siyang iligtas nito at naluha ng sabihin dahil yun sa kung sino siya. Kinabukasan, inisip ni Liling iwan na siya nito matapos ang lahat ng ginawa ngunit muli siyang inalok nito ng trabaho bilang supporter. Dinala siya ni Belle sa bahay at ipinakilala kay Hestia na pinaliwanag rito ang mga patakaran ng Hestia Familia. Kinita ni Belle sa guild si Ina, ngunit nagulat siya nang makita si Ina kasama si Ice kaya agad sinubukang tumakas pero pinigilan siya ni Ice at tinawag siyang uslak ni Ina dahil sa pag-alis. Sinabi ni Inang gusto siyang makausap ni Ice at doon napagtanto ni Belle na si Ice ang adventurer na nagligtas sa kanya sa ika-10 palapag kaya agad siyang nagpasalamat. Paglaon, pinuri ni Ice si Belle sa mabilis na pagdating niya sa ika-10 palapag at sinabi ni Belle na mahina pa rin siya at malayo pa sa kanyang layunin. Inalok ni Ice na turuan siyang labis na kinagulat ni Belle at nagsimula silang magsanay sa kung saan. Pagkatapos, muling bumalik si Belle at Lily sa ika-10 palapag ng dungeon at sa pagkakataong yon ay madali niyang tinalo ang mga halimaw na unang umatake. Biglang lumitaw ang maraming orca at naisip ni Belle na medyo mahihirapan doon kaya minungkahi ng supporter na tumakas muna sila at magplano. Ngunit agad niyang naisip si Ice at nagpa siyang lumabang desididong harapin ang takot. Nagpatuloy ang pagsasanay niya kay Ice at di ito nabigong bugbugin siya hanggang mawalan ng malay. Nang magkamalay muli, agad siyang humingi ng tawad sa pagbagsak at tinanong siya ni Ice kung paano siya naging malakas ng ganun kabilis. Sinabi ni Belle na hindi siya malakas ngunit may isang tao siyang gustong maabot at isang lugar na nais marating anuman ang mangyari. Sinabi ni Ace na pareho sila at pagkatapos, minungkahi ni Ace na magpraktis sila ng afternoon naps. Agad siyang nakatulog pagkahiga at si Belle na isang uslak ay nagsimulang mag-isip ng paghalik sa kanya. Naalala niya ang mga salita ng lolo, ngunit pinigilan siya ng boses ng lola at sinabing dapat maging maginoo. Gayunman, halos sumuko na siya sa kanyang lolo pero nagising si Ice bago siya makagawa ng anumang kalokohan.
Lumabas sila upang kumain at pagdating ay laking gulat ni Belle nang makita muli si Hestia at nagtaka kung gaano karaming trabaho ang meron nito, ngunit ang iniintindi lang ni Hestia ay ang kasamang babae. Pagkatapos, masayang sinalubong ni Sir si Belle at sinabing matagal na niyang gustong yakapin to, ngunit paghuhugasin lang pala siya. Sumama si Ryu habang naghuhugas siya at nag-alok ng tulong at sa pag-uusap ay napagtanto niyang dati itong adventure. Tinanong niya kung paano magle-level up at kung sapat na ba ang pagtapos ng maraming halimaw, kaya sinagot siya ni Ryu na kailangan niyang gumawa ng mas mahirap paroon at partikular na ang pagtalo sa isang malakas na kalaban. Nagtanong siya kung paano matatalo ang ganun kalakas na kalaban at sinabi ni Ryung kailangan ng mga kasanayan at taktika. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Aiz noon sa isa sa kanilang mga training na kulang siya sa pareho. Dagdag pa ni Ryung para mag-level up ay kailangan niyang sumabak sa isang adventure na maaaring mag-iba ang kahulugan depende sa tao. Kinabukasan ay tinapos niya ang pagsasanay kay Aiz at habang paalis na ay determinado siyang habulin ito hanggang sa mapantayan siya. Mabilis namang naghanda si Belle ng gamit nung umaga para sumama sa Loki Familia sa kanilang ekspedisyon sa araw na yon. Nang magsimula na ang adventure, nagtungo sila Belle at ang kanyang maliit na taga-suporta sa ikasyam na palapag at naramdaman nilang may kakaiba sa lugar dahil sa napakaunting halimaw dito. Dahil may trauma pa si Belle mula sa nangyari kamakailan, naalala niyang ganun rin ang nangyari bago lumabas ang isang minotor. Habang naglalakad, biglang lumitaw ang isang minotor na kinagulat nila kaya sinabi ni Liling umalis na. Ngunit nanatili siyang tulala hanggang sa halos tapusin na sila ng halimaw pero mabilis siyang sinagip ni Lily. Nawalan ito ng malay kaya mabilis niya itong hinagis sa ligtas na lugar bago magpakawala ng maraming atake gamit ang magic ngunit di naapektuhan ng halimaw. Samantala, sa kabilang bahagi ng dungeon ay nakatanggap ng balita ang Loki Familia na may minotor sa ikasyam na palapag at kasalukuyang inaatake ang uslak na may puting buhok. Nang marinig ito, agad pumunta si Aiz sa ikasyam na palapag kung saan patuloy na nakikipaglaban si Belle ngunit sobrang nahihirapan dahil sobrang lakas ng kalaban. Nang muling magkamalay si Lily ay iniutos agad ni Belle na tumakas na ito habang dinidistract niya ang halimaw. Muli namang tinamaan ng halimaw si Belle at habang siya ay nasasaktan ay biglang lumitaw si Aiz at sinabi ritong siya na ang bahala. Nahiya si Belle at naisip ang kahihiyan na haharapin niya kung ililigtas siya muli ni Aiz tulad ng dati kaya pinilit niyang tumayo at sinabi kay Aiz na hindi niya maaaring hayaang sagipin siya ulit nito. Muling pumosisyon si Belle na handa uling sumabak sa laban at agad na sumugod sa halimaw kung saan lumaban siya gamit ang buong lakas dahil determinadong maging bayani. Samantala, nakiusap si Lily kay Betting iligtas ang master, ngunit nang mapagtantong siya ang nakita noon ay ininsulto niya ito. Nagpa siya rin naman siyang tumulong pero habang naghahanda sa laban ay may nakita tong nakakagulat. Ang kasanayan ng batang level 1 ay lubos na tumaas at nakikipaglaban ito sa ibang antas na hindi pa niya nakita noon. Ginamit ni Belle ang firebolt at nagulat silang wala tong sinambit na spell. Habang patuloy ang matinding palitan, nagawa niyang makuha ang malaking espada ng Minotaur at nagdulot ng pinsalang nagpahina dito. Bigla silang sumugod sa isa't isa at nang akalain ng mga manonood na siya ay isang uslak, nakaiwas siya sa panganib at sinaksak ang halimaw sa ulo bago paulit-ulit na nagpakawala ng firebolt spell hanggang sa mapuksan niya ang halimaw. Nabigla sila sa kanyang nagawa at nagpasya silang alamin ang kanyang skill status kung saan nalaman nilang ang kanyang kakayahan ay S-rank pala. Pagkatapos nito, nalaman ni Belle na siya ay umakyat na sa level 2 at tuwang-tuwa siya sa natuklasan. Sinuri ni Hestia ang status niya at natuklasang may bago siyang skill na tinatawag na Argonaut na nagmula sa pagnanais na maging bayani. Naghanda naman si Hestia para sa quarterly Denatus meeting na pulong ng mga Diyos kung saan pinipili ang mga titulo para sa mga adventurer na tumaas ang level. Masaya si Belle na makakakuha siya nito at matapos umalis ni Hestia, nagpantasya siya kung ano ang kanya, ngunit nadismaya siya nang bumalik si Hestia at sabihin sa kanyang ang nakuha niyang titulo ay Little Rookie. Nakita niya si Sir at Ryu sa tavern at pinayuhan siya ni Ryung iwasan ang ika-13 palapag sa ngayon hanggang madagdagan ang kanyang party dahil magkaiba ang lakas at bilang ng mga halimaw sa gitna at itaas na mga antas ng dungeon. Naisip niya kung sinong nais sumali sa kanya at biglang may lumitaw na talunang nag-alok na sumali sa kanyang grupo ng mga level 2 adventurer, ngunit dapat ibigay ang magagandang babae para mapaghatian nila. Nagalit si Ryu at binigyan siya ng nararapat at halos magsimula ang gulo pero pinigilan sila ng may-ari ng pub. Pagkatapos, nagtungo si Belle sa Babel para sa armor, ngunit hindi siya nakahanap ng material mula sa gumawa ng naunang armor na si Welf Crozo. Nagdesisyon siyang tanungin ang nagbebenta, ngunit naroroon si Welf na nakikipagtalo tungkol sa pagtanggi nitong ibenta ang kanyang mga likha.
Nang mapagtantong may interesado sa mga produkto, masayang pinakita ni Welf ang bagong gawa at kinausap siya sa labas. Nag-alok si Welf ng direktang kontrata sa kanya kung saan gagawa siya ng anumang gusto nito, ngunit nais niyang sumali ito sa kanyang party. Paglaon sa dungeon, hindi matanggap ni Lily ang pagsali ni Welf sa kanila at nagulat siya nang mapagtantong ito ay mula sa pamilya ng Crozo. Sinabi niyang ang pamilya ng Crozo ay angkan ng mga cursed magic weaponsmith na kilalang mga fallen blacksmith nobles. Nagulat si Belle at nagtaka sa ibig sabihin nito at pinaliwanag pa niyang ang pamilya ay angkan ng mga tanyag na blacksmith na gumagawa ng mga makapangyarihang gamit, ngunit isang araw ay nawala ang kanilang kakayahan kaya naghirap na. Nahiya si Welf sa sinabi nito at habang nag-uusap, nagsimulang lumitaw ang mga halimaw kaya agad kumilos si Belle at mabilis na nilipol ang ilan habang si Welf ay nakikipaglaban pa sa isa. Nalaman ni Belle na mas mabilis siya ngayon at ang magic ay mas malakas rin nang biglang magliwanag ang kamay at habang nagtataka kung ano ito, biglang lumitaw ang grupo ng adventurer na tumatakbo mula sa dragon. Ngunit hindi ito alam ni Lily at patuloy pa rin sa pangongolekta ng magic stones hanggang sa mapagtantong hinabol siya ng dragon. Agad ginamit ni Belle ang firebolt at malaking laser beam ang kumawala at tinapos ang dragong, kinagulat rin ito. Ipinaliwanag ni Hestiang dahil ito sa Argonaut skill na tumutulong sa kanyang maging bayani pag nasa panganib. Pagkatapos ay nag-usap sila tungkol kay Welf at sinabi ni Hestiang may kakayahan tong gumawa ng magic items, ngunit tumanggi pa rin kahit na malaki ang kikitain. Tinagpo ni Belle si Welf na inimbitahan siyang pumunta sa workshop para gumawa ng bagong kagamitan niya. Doon ipinaliwanag ni Welf kung ba't di na gumagawa ng magic items habang gumagawa ng sandata para kay Belle gamit ang Minotaur mula sa nakaraang laban niya. Nang matapos na ito, pinangalanan niya ang sandatang Ushuaika Maru at sinabing yun ang pinakamaganda niyang nalikha. Kinabukasan, pumunta sila sa mga gitnang palapag ng danjong unang pagkakataon ni Belle at matapos tapusin ang ilang halimaw kasama ang party ay lumitaw roon ang mga kunehong halimaw at umatake. Nagsimula silang makipaglaban ngunit mabilis na palibutan kaya napagtanto ni Belle na ang mga halimaw sa gitnang palapag ay mas malakas at mas marami kesa sa dati niyang naranasan. Samantala, habang tumatakbo ang grupo ng adventurer ng ibang pamilya mula sa mga Hellhound, nakita nila sila Belle na napapaligiran ng mga halimaw at agad na dumaan sa kanila at ginawa silang pain para makaalis. Agad tumakbo si Belle at ang iba pa, at habang hinahabol sila ng mga halimaw, lumingon si Belle at nagpakawala ng firebolt na tumapos sa ilan. Pinuksan niya ang mga natitira ngunit nasugatan si Welf at bigla pang may lumitaw na mga halimaw kaya naalala ni Belle ang sinabi ni Ryu. Agad tumakbo ang mga halimaw patungo sa kanila, ngunit biglang nagkaroon ng lindol sa dungeon kung saan gumuho ang mga dingding at naligtas sila. Ngunit biglang lumitaw ang isang Hellhound at nagsamo ng apoy upang ibigay ang impyerno sa kanila. Samantala, inasahan ni Hestiang dapat ay nakabalik na sila pero di ito nakita at nagtungo siya sa guild upang humiling na hanapin ang party ni Belle. Nakaligtas sila Belle at ang kanyang party sa hininga ng Hellhound dahil sa salamander wool na kanilang suot na iminungkahi ni Ina bago sila umalis sa misyon. Ngunit habang naglalakad sa loob ng dungeon upang maghanap ng malalabasan ay umabot sila sa dead end at sinabi ni Welf na iwanan na siya at pabigat lang dahil sa pinsala pero di pumayag si Belle. Nagmungkahi si Liling bumaba sa ika-18 palapag kaya nagulat sila pero pinaliwanag niyang isa ito sa mga ligtas na lugar sa dungeon dahil hindi lumilitaw ang mga halimaw doon. Dinagdag niyang makakaligtas sila kung sasama sila sa mga mas mataas na level na adventurer na tutulong sa kanila. Nag-isip si Welf at Belle kung paano yun gagawin at sinabi niyang gagamitin nila ang mga hukay sa dungeon. Samantala, kinita ni Hestia ang ibang Diyos at ang party na tinalikuran ang grupo ni Belle. Habang pinag-iisipan nila ang kakulangan ng tao para sa search party, ay biglang dumating si Hermes at ang tauhang si Asphai at nag-alok ng tulong sa paghahanap kay Belle. Nagulat si Asphai at lihim na nagtanong kay Hermes kung balak niyang pumasok sa dungeon na isang paglabag sa patakaran ng mga Diyos. Sinabi niyang walang makakaalam ngunit lumitaw si Hestia at sinabing isama rin siya at sinubukan siyang pigilan ni Hermes pero ginamit nito ang sariling salita laban sa kanya. Nagtipon silang lahat at sinabi ni Hestiang nararamdaman niyang buhay pa si Belle dahil hindi pa nawawala ang blessing na ibinigay niya rito. Paglaon, tinanong ni Hermes si Asphai kung kaya niya silang protektahan ni Hestia at sumagot tong di niya masisiguro kaya sinabi niyang isasama din si Ryu. Samantala, sa dungeon ay gumamit si Lily ng mabahong bag upang itaboy ang mga halimaw ng lumitaw ang Hellhound at sinubukang magpakawala ng apoy ngunit mabilis na ginamit ni Welf ang magic na nagdulot sa halimaw na sumabog. Di nagtagal ay naubos ang bisa ng bag at isang Minotaur ang lumitaw kaya agad na sumugod si Belle at naglunsad ng mapaminsalang atake. May dalawa pang Minotaur kaya agad siyang kumuha ng palakol at ginamit ang Argonaut skill na nagdulot ng pagbagsak ng dingding sa paligid ng mga halimaw.
Ang search party na binubuo ng 6 na tao ay pumasok sa dungeon kung saan ipinakita ni Asfai at Ryu ang kanilang mga kakayahan sa madaling pagtapos sa mga halimaw. Nakarating sila sa punto kung saan bumagsak ang dingding ng dungeon sa grupo ni Bell. Pagmasid rito, naghinala si Asfing maaaring bumaba sila sa ika-18 palapag na isang ligtas na lugar dahil mas madali ang bumaba kesa umakyat kaya nagpasya silang pumunta rin sa palapag na yon. Samantala, di nagtagal ay nawalan ng malay si Welf at Lily sa pagod kaya hinila sila ni Bell habang naglalakad patungo sa ika-18 palapag ng dungeon. Lumundag siya sa hukay kasama sila't napunta sa ika-17 palapag kung saan naroon ang Wall of Sorrow. Gayunpaman, dahil alam niyang ito ang tahanan ng floor boss na si Goliath ay agad siyang tumakbo tangan ang dalawang mahihina at naglayong pumunta sa ika-18 palapag. Biglang nagising ang floor boss at bumuka ang Great Wall of Sorrow at halos makatama ito ng atake sa kanya, ngunit nakaiwas siya sa nilunsad nito at lumundag sa hukay patungo sa ika-18 palapag. Bumagsak siya sa lupang pagod at nakitang may nakatayo sa harapan kaya humiling siyang asikasuhin ang kanyang mga kaibigan bago tuluyang nawalan ng malay. Pagkatapos, nagising siya at nagulat na makita si Ice, na nagtanong kung ano ang ginagawa nito roon kaya sumagot siyang huminto ang kanyang pamilya roon habang bumabalik mula sa kanilang ekspedisyon. Nakita ni Bell ang mga kaibigan at nakaramdam ng ginhawa't naglakad sila ni Ice kung saan nakita niya ang liwanag na tila nagmumula sa araw. Nagtaka siya kung saan nagmumula ang liwanag dahil nasa dungeon sila at natuklasan niyang may malalaki at magagandang tumpok ng kristal na responsable rito. Pagbalik niya sa kanyang silid, nagkamalay na si Welf at Lily at tuwang-tuwa siya dahil maayos na ang mga ito. Habang kumakain sila, bigla naman silang nakarinig ng ingay mula sa malayo kaya pumunta siya upang alamin kung sino ito. Ngunit di siya nakasalita nang makita ang kanyang diyosang pinabagsak siya sa lupa gamit ang malaking plat sa kasiyahan. Lumitaw rin ang iba at nagulat si Bell na makita sila, ngunit nang makita ang mga uslak na ginamit silang pain para sa mga halimaw ay nagalit si Welf at Lily. Kahit humingi ng tawad si Mikoto, ay tumanggi silang makinig ngunit pinaliwanag ni Bell na maaaring ginawa rin niya ang pareho kung ang buhay ng party ay nasa panganib kaya agad silang nagpasyang magpatawad. Paglaon, nagdala si Hestia ng mensahe at sandata kay Welf ayon sa hiling ni Hephaestus, at kinagabihan ay nakita ni Bell si Ice nang lumabas siyang muli para tignan ang mga kristal. Inalok siya nitong ipakita rin ang bayan, at nagulat siya dahil hindi makapaniwalang may bayan sa dungeon. Kinabukasan ay pumunta sila sa Livera, na isang maliit na bayan na tinatag ng mga adventurer, at habang tinitignan ang iba't ibang mga gamit ay nakita sila ng mga uslak na adventurer mula sa pub at sinubukan silang gambalain. Ngunit agad umalis ang mga mabahong bano nang malaman nilang kaibigan siya ng Sword Princess. Nagkasundo ang mga babaeng maligo pagkatapos kaya lihim na nakipagkita si Hermes kay Bell at humiling na makasama siya ng saglit. Dinala siya ni Hermes sa tuktok ng puno at nang malaman niyang gusto lang nitong ipakita sa kanya ang magandang tanawin ng mga babae dahil wala tong lakas ng loob, sinubukan niyang sabihing umalis na sila ngunit nahulog naman siya sa tubig kung saan naroon ang mga babae. Nahiya siya nang makita si Ice na ganoon kaya mabilis siyang tumakbo ngunit nakita rin si Ryung naliligo sa kabilang bahagi ng ilog. Nagulat si Ryung makita siya pero di siya tinuring na manyak dahil alam ring wala siyang lakas ng loob na tumingin sa babae kahit alukin. Dinala siya ni Ryu sa libingan ng pamilyang dating kinabibilangan upang magbigay-pugay at ipinaliwanag na lahat sila maliban sa kanya ay tinapos ng kaaway na pamilya na naglagay ng bitag sa dungeon. Nagalit ito at tinapos din niya ang buong kaaway na pamilya bilang ganti kaya naman nalagay siya sa blacklist ng guild. Ang mga uslak na adventurer naman ay patuloy na naiinis at naiinggit sa mabilis na paglakas ni Bell. Kinabukasan, tinagpo ni Ice si Bell upang sabihin na siya ay naitalaga sa unang party at mauuna na siyang umalis. Pagkatapos ay nagtungo si Bell sa tent ni Hestia, ngunit natuklasan niyang ito ay dinakip nang makita ang liham na nagsasabi sa kanyang pumunta sa isang lokasyon kung nais maligtas ito. Agad tumakbo si Bell roon ngunit nakita siya ni Auka habang nagmamadalit nagtaka sa kanya. Pagdating sa lokasyon, lumitaw si Moldo at hinamon siya sa duelo kung saan pag nanalo siya ay mababalik ang diyosa at mawawala naman ang lahat ng kagamitan pag natalo. Biglang ginamit ni Moldo ang invisible skill at sinimulan ang pag-atake kay Bell na nahirapang makita siya. Samantala, nanonood si Hermes at Asfai dahil siya ang nag-ayos nito upang ipakita ang pangit na bahagi ng sangkatauhan at malaman kung malaki ang potensyal niya. Dumating si Auka kasama ang grupo at nagsimula silang makipaglaban kila Moldo at nag-anyong kuneho si Lily at niligtas si Hestia mula sa pagkakatali. Madaling tinalo ng grupo ni Auka ang mga uslak, ngunit patuloy na pinahirapan ni Moldo ang bida, pero bigla siyang naging sensitibo at naramdaman ang titig ni Moldo kaya nag-umpisa siyang umiwas sa mga atakeng kinagulat nito.
Nakatama siya ng sipa kay Moldong agad nagtangkang umatake, pabalik pero dumating si Hestia at inutusan silang huminto. Ngunit si Moldo ay isang uslak kaya ginamit ni Hestia ang pagiging Diyos at pinigilan siya. Si Hestiang laging humahanap ng tsansa ay tumalon rito sa kagalakan at muling pinaramdam ang kanyang plat, ngunit nagkaroon ng malaking pagyanig at nagsimulang mabasag ang mga kristal bago lumitaw si Goliath. Agad silang nagtipon at sabay-sabay na sinugod ito, ngunit resistant ito sa lahat ng kanilang atake, kaya napagtanto ni Ryung ito ay isang level 5 na halimaw. Nagpatuloy sila sa pag-atake at sinubukan tong i-distract habang ang mga mage ay naghanda ng incantation at nang matapos ito ay naglunsad ng makapangyarihang magic upang wasakin si Goliath, ngunit agad rin tong nag-regen. Nakatama ito ng malakas sa kanila na sumira sa buong lugar at pinatalsik ang lahat. Nagpatuloy ang laban at nakatama si Ryu ng ilan sa napakabilis na paraan, ngunit wala siyang laban sa bilis ng regen ni Goliath na agad ring naghihilom sa mga pinsalang natatamo. Nagsimulang lumiwanag ang kamay ni Bell at agad nilunsad ang firebolt gamit ang Argonaut at pinutol ang ulo ni Goliath, ngunit agad tong nag-regen. Kumontra ito ng sampal na nakatutok kay Bell pero mabilis ditong tumalon si Oka gamit ang kalasag upang bawasan ang epekto, ngunit pareho silang nawalan ng malay. Hinawakan ni Hestia ang kamay ni Bell at sinimulang magbitiw ng mga litanyang nakakabagot. Samantala, narinig ito ni Bell sa kamalayan, ngunit hindi niya magawang itayo ang sarili. Dumating si Hermes at sinimulan din ang kanyang litanyang agad na nagpaalala sa kanya sa mga aral na tinuro ng kanyang lolo kung paano maging bayani. Nakatayo siyang muli na may pagnanais na iligtas ang mga kaibigan habang nilalapitan ang halimaw gamit ang sandata at patuloy ring umatake si Ryu sa napakabilis na paraan at nilabas ang kanyang alas na luminous wind na nagdulot ng sakit sa halimaw. Agad nilunsad ni Mikoto ang War God Strike at sinelyo si Goliath sa gravity barrier, ngunit mabilis tong nakawala. Sumugod si Welf at inilabas ang makapangyarihang ataking tinawag na Fire on the Moon pero lumalaban pa rin si Goliath. Samantala, si Bell ay nagkarga't naghandang isagad ang Argonaut at ang buong katawan niya ay nagsimulang lumiwanag. Tumalon siya sa halimaw ng mabilis at inilabas ang Hero Strike na nagdulot ng malaking pinsala. Ngunit ang katawan nito ay hindi nawasak at nagsimula uling mag-regen pero agad umakyat si Bell at nagbigay ng panapos gamit ang Hestia Knife na tuluyang pumuksa kay Goliath. Nagsaya ang lahat at pinuri ni Hermes si Zeus na sinabing si Bell na nag-isang apo at huling bayani ng kanyang pamilya ay babaguhin ang kasaysayan at kapalaran ng mga bayani. Pumunta si Bell at ang kanyang grupo sa bar bilang pagdiriwang para kay Welf na umakyat na sa level 2. Tinanong ni Lily si Welf kung siya ay aalis na sa kanilang grupo dahil nag-level na at yun naman ang rason kung bakit siya sumama sa kanila sa dungeon. Nang marinig ito ay nalungkot si Bell ngunit siniguro sa kanya ni Welf na magsasama pa rin sila. Tinanong ni Lily si Bell kung siya rin ay nag-level at nang masayang sumagot, isang uslak na matagal na siyang kinainisan ang lumapit at nagsimulang mang-insulto. Sinabi ni Lily at Welf kay Bell na huwag pansinin ang mabahong basura, ngunit patuloy pa rin ang talunan sa kanyang mga insulto at sinimulan rin niyang idamay si Hestia. Nainis si Bell ngunit nagpigil pero si Welf ay hindi tatanggap ng kauslakan mula rito kaya hinataw niya ito ng baso at tinuruan kung paano makipag-usap ng tama. Tinanong niya kung sino pa ang gustong makipag-away at may isang lalaking sumagot na agad sumugod sa kanila at binugbog siya bago sakalin si Bell at itaas na parang isang basahan. Nagulat ang mga tao nang makilala ang lalaki bilang si Hyacinthos na mula sa Apollo Familia. Sinimulang pisilin ni Hyacinthos ang leeg ni Bell at halos tapusin ito, ngunit si Betty ay pumagitna't niligtas si Bell. Pagbalik sa bahay, inalagaan siya ni Hestia sa paglalagay ng cream sa kanya, ngunit nagulat siya kung gaano ito kahina matapos siyang matalo doon. Sinabi niya ritong iniinsulto siya at sumagot si Hestiang dapat pagtawanan lang ito sa susunod imbis na magmukha silang lampa. Paglaon ay tinanong ni Hestia ang tungkol sa uslak at nagulat nang malaman na mula ito sa Apollo Familia. Kinabukasan ay nakita ni Bell si Ina at habang kasama ito ay lumapit sila Daphne at Cassandra na nagbigay ng liham para sa kanyang diyosa. Binuksan ito ni Hestia at napagtantong imbitasyon yon ni Apollo para sa isang piging. Nagtaka siya kung ba't naisipan nitong mag-imbita ngayon at naisip din ang nakaraan niyang relasyon kay Apollo. Pagkatapos, umalis sila patungo sa piging at matapos ang ilang palitan ng mga bati kay Hermes at sa kasama ay lumitaw si Apollo kasama ang mga tauhan. Nakita ni Bell ang lalaking lumampaso sa kanya at halos maihi sa takot at matapos batiin ni Apollo ang lahat roon ay umupo si Bell at tumingin sa paligid habang ang diyosa niya ay umaastang parang patay gutom. Napansin ito ni Hermes at lumapit para tanungin kung nais makausap si Apollo at habang nag-uusap ay lumitaw si Freya at naglakad sa harap nila. Nag-umpisa si Hermes na banggitin ito, ngunit agad nagselos si Hestia at pinigilan si Bell na tumingin sa kanya.
Napansin ito ni Frey at lumapit at tinanong si Belle kung ibibigay ba niya ang kung ano sa gabi, ngunit pinutol ito ni Hestia sa galit kaya naman umalis na rin ang diyosa ng kagandahan. Sumunod ang alitan sa pagitan ni Hestia at Loki, at napansin ni Hermes na may kung ano si Belle at Ace. Pagkatapos, lumabas si Belle para sa sariwang hangin, at nakita ang kakaibang kilos ni Hyacinthus, at isang uslak ngunit hindi na ito pinansin dahil lumapit si Hermes upang makipag-usap sa kanya. Habang nag-uusap, nakita ni Hermes si Ice, at agad tinanong si Belle kung nais sumayaw pero sumagot siyang hindi pa nagagawa yon dahil siya ay talunan. Agad inaya ni Hermes si Ice na makipagsayaw, ngunit nilaglag nito si Belle at sinabing siya na ang pumareha kay Ice dahil naalala niyang may inaya na pala siyang ibang babae kanina. Nagsimula ng sumayaw si Belle at Ice kung saan muntik silang matumba, ngunit unti-unti silang nakabawi at sumayaw na para bang ginagawa na nila ito ng 25 taon. Paglipas ng ilang sandali ay lumapit si Apollo at binanggit ang tungkol sa laban na nangyari noong nakaraang araw. Sinadya niya ito at ngayon ay inakusahan si Belle na nagsimula ng gulo kaya tumutol si Hestia, ngunit bigla siyang nag-anunsyo ng hamon sa Hestia Familia ng isang wargame na kinagulat nila. Sinabi niyang kung mananalo ang Apollo Familia ay kukunin niya si Belle, ngunit tinanggihan ni Hestia ang hamon at agad umalis kasama si Belle. Ngunit kinabukasan, habang naghahanda si Belle na pumunta sa dungeon, nagulat sila nang makita ang mga miyembro ng Apollo Familia sa harap ng tahanang handang puwersahang kunin si Belle. Agad umatake si Apollo kaya mabilis na tumakas si Belle kasama si Hestia at binuhat siya habang tumatakbo palayo sa mga humahabol. Nakarating sila sa dead end at agad tumalon si Belle sa bubong pero wala na silang matakasan nang makita si Cassandra at Daphne doon. Pinayuhan siya ng dalawang sumuko na lang dahil hindi kailanman titigil si Apollo sa sinumang nagustuhan hanggang sa makuha niya ito. Idinagdag rin nilang ganito siya naghabol sa kanila hanggang sa sumuko sila. Sinabi ni Daphne sumuko na ngunit sumagot tong hindi siya tumatanggap ng payo mula sa mga uslak at agad na tumalon sa bubong at tumakas gamit ang Firebolt spell. Habang naghahanda si Daphne humabol, sinabi ni Cassandrang tila hindi tamang makipaglaban sa kanya dahil nakita niya sa propetikong panaginip na mali ang kanilang target, ngunit walang pakialam si Daphne sa kanyang basurang hula. Samantala, naghihintay si Welf at Lily kay Belle ngunit nagsimula silang magdudang may mali dahil hindi kailanman nahuhuli si Belle sa mga pakikipagsapalaran. Bigla nilang narinig ang mga nag-uusap tungkol sa pagsisimula ni Apollo ng laban sa Hestia Familia na kinagulat nila. Tumanggap din si Ice ng ulat na inaatake si Belle pero binalaan siya ng familia na huwag makialam sa gulo nila upang hindi magmukhang tinutulungan ng Loki Familia ang Hestia Familia. Patuloy na tumakbo si Belle at Hestia habang pinoprotektahan ito sa abot ng makakayat. Doon naman nakita ni Hestia ang pamilyar na emblem sa damit ng isang uslak at nagulat dito. Biglang lumabas si Hyacinthus at umatake kay Belle kung saan nagdulot siya ng malubhang pinsala dahil masyado tong mahina para sumabay. Galit si Hyacinthus dahil ang master ay nais si Belle kahit siya ay tapat na naglingkod ng mahabang panahon. Inisip ni Belle na may plot armor siya bilang bida kaya agad tong tumakbo kay Hyacinthus ngunit walang awa siyang nabugbog. Nakakuha si Hyacinthus ng bahagi ng katawan nito ngunit biglang may naglunsad ng mga panang nagligtas sa kanya. Patuloy siyang naglunsad ng mga pana kay Hyacinthus kaya nagawa ni Belle at Hestiang makatakas pero masyado tong mahina't di makagalaw ng mabilis. Nagpasya silang magpahinga ngunit bigla silang inatake ng isa pang kalaban. Habang naghahanda ang Apollo Familia na ipagpatuloy ang atake, dumating ang Taki Familia at nagsimula silang ipagtanggol. Sa gitna ng laban ay lumitaw si Welf at Lily kasama si Miach na nagbuhos ng potion kay Belle at agad gumamot sa lahat ng sugat nito. Sinabi ni Miach kay Belle na tumakas at sila na ang bahala sa kalaban pero kahit nag-atubili ay pumayag din siya at umalis kasama si Hestia at ang grupo. Habang tumatakbo, humarap sila sa isa pang pangkat ng kalaban at nakipaglaban si Welf at Lily kaya nakataka si Belle at Hestia at naglabas si Welf ng atake at sinuportahan to ni Lily. Tumalon siya sa bubong at habang tumatakbo ay bigla niyang nakatagpo si Xanis na mula sa kanyang pamilya na nagulat na buhay pa siya. Pagkatapos ng ilang usap, nagbago ang isip niya at umalis kasama ito at iniwan si Welf na mag-isa. Naguluhan si Welf sa nangyari at agad nitong nakilala ang emblem sa damit ng kanyang mga kalaban bilang simbolo ng Soma Familia. Nakapagtago si Hestia at Belle at habang naghahabol ng hininga, sinabi ni Hestiang gusto niya ito at nais makasama magpakailanman na sobrang ikinagulat ni Belle. Tinanong niya kung anong palagay nito roon ngunit sumagot lang tong ginagalang siya. Biglang may sumabog at agad silang tumakas uli kung saan sinabi ni Hestiang dapat nilang puntahan ang Apollo Familia. Pagdating roon, nagtaka si Belle kung anong kauslakan nito ngunit inakay siya ni Hestia papasok upang makilala si Apollo at inihayag na sila ay handa na para sa wargame na kinagalak nito at ng lahat sa paligid. Nakita naman nila si Welf na sinabi ang tungkol kay Lily.
Nagulat si Belle at agad naghanda upang hanapin ito, ngunit sinabi ni Hestiang siya na ang bahalang maghanap para makafocus to sa pagsasanay at maging mas mahusay sa sinumang mandirigma ng Apollo Familia. Tinanggap yun ni Belle at agad pumunta kay Aiz at Shiona para hilinging sanayin siya para sa nasabing wargame. Samantala, dinala ni Zanis si Lily pabalik sa familia upang ipakita kay Soma na sinabing bumalik na ang nawala. Sinabi nitong nangako si Liling magbabago't magsisilbi sa familia, ngunit agad siyang pumagitna at humiling kay Somang paalisin siya sa familia. Nagalit si Zanis at sinabing kung yun ang nais niya ay dapat siyang magbayad bilang kapalit para sa lahat ng kabutihang nagawa ni Soma para sa kanya noon. Nalungkot si Lily dahil siya ay walang pera't habang ito ay nakikiusap kay Soma, sinabi niya kay Zanis na maaari niyang gawin ang anumang minanais. Tinapon siya ni Zanis sa bilangguan at pinaalalang tinawag niya ang Soma Familia dahil nangako siyang babalik kasama ito at muling magsisilbi sa familia. Tinanong nito ang magagawa at tinukoy niya ang bihirang transformation magic at nagulat ito. Samantala, nakipagpulong si Hestia sa Taki Familia upang planuhin ang pagsagip kay Lily, ngunit tinanong siya kung bakit sila nakatuon rito at hindi sa panalo sa nalalapit na wargame. Sumagot siyang hindi makakalaban si Belle ng maayos kung nag-aalala siya kay Lily kaya kailangan nila itong iligtas upang makapag-focus siya sa pagsasanay. Kasabay nito ay may Denatus meeting naman kung saan ihahayag ang mga tuntunin ng wargame, ngunit hindi pa dumarating si Hestia, kaya inisip ng ibang baka tumatakbo na ito ngunit bigla siyang lumitaw at nagsimula na ang pulong. Minungkahi niyang isang kinatawan ang piliin, kada familia, dahil ang Hestia Familia ay may isang membro lang ngunit tumutol si Apollo at sinabing dahil yun sa katamaran niya bilang diyosa. Tinanong niya ang opinyon ng iba sa pamamagitan ng pagboto at nang pumili si Hermes ng random, nagulat si Hestia nang matuklasan niyang napili nito ang Siege. Natuwa si Apollo at sinabing ang familia nito ang maging attacker dahil hindi mapagtatanggol ng iisang membro ang kastilyo. Minungkahi ni Hermes na payagan ang Hestia Familyang makakuha ng suporta sa iba't kahit tumanggi si Apollo, ay sinuportahan ito ng ibang Diyos, kaya walang opsyon si Apollo kundi pumayag. Idineklara niyang ang Hestia Familia ay makakakuha lang ng isang suporta at ito ay dapat mula sa familia sa labas ng bayan. Pagkatapos ng pagpupulong, tinanong ng grupo ni Hestia kung may kilala siya at sumagot itong may kilala siya sa labas ng bayan. Nang gabing yon, habang nagkukwentuhan si Zanis at Lily sa kung paano siya kikita gamit ang kapangyarihan, isang gwardiya ang nag-report na may mga kunehong pumasok, na pinangunahan ng uslak at mangmang na diyosa kaya sumagot si Zanis na dapat silang tapusin. Sinimulan ni Liling makiusap ngunit hindi siya pinakinggan, kaya sinabi nitong hindi siya tutulong sa gusto niya at agad tong nagbantang ibibigay ang alak ng mga Diyos, na pupursahin ang kanyang katapatan. Umalis siya at habang iniisip nito kung paano makakatakas upang iligtas ang mga kaibigan, inihagis ng gwardiya ang mga susi sa kanya at nagulat siya habang sinasabi nitong gawin ang anumang nais. Agad siyang umalis upang tingnan ang mga kaibigan, at nang makita sila, nakiusap siyang umalis sila agad pero sumagot si Hestiang kailangan siya ni Belle sa wargame, na kinagulat niya. Naging emosyonal siya at agad nagtungo kay Soma at nagtaka kung bakit kailangan ni Belle ng gaya niya. Sinimulan niyang pakiusapan si Somang iligtas ang kaibigan, ngunit hinanda nito ang Divine Wine, at inalok sa kanya at sinabing gagawin ang anumang nais kung mauulit niya ang mga salitang sinasabi matapos inumin ang alak. Nagulat siya, ngunit tinanggap niya ang alak, at ininom ito at pumasok sa estado ng euphoria at nagsimulang makita ang kalangitan, ngunit agad niyang nakita si Belle at nakabalik sa kanyang isipan. Agad siyang nagpatuloy sa pagmamakaawa kay Somang kinagulat nito kaya mabilis ring pinigilan ni Soma ang laban kahit tumutol si Zanis at nang subukan ni Zanis na umatake ay pinigilan siya. Pagkatapos, nagpasalamat si Lily kay Soma at sinabing nais niyang lumipat sa Hestia Familia at pumayag na ito. Matapos ang paglipat niya, nagbigay ito ng pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kanya't ang ilan ay agad nang umalis para sa iba't iba nilang mga destinasyon. Kinabukasan, habang nag-iisip si Takemikazuchi kung paano tutulungan si Belle ay lumapit si Mikoto para humingi ng pahintulot na sumali sa Hestia Familia. Ganon rin si Welf sa kanyang pamilya at hinayag na nais sumali sa Hestia Familia. Samantala, nagpunta si Hermes at Sir upang pakiusapan si Ryung sumama kay Belle sa wargame dahil siya lang rin ang angkop. Patuloy namang nagsanay si Belle ng masigasig sa ilalim ng gabay ni Aiz at agad siyang bumalik sa kanyang pamilya at sobrang handa na ito para sa gaganaping wargame. Sa daan, sinuportahan siya ng mga pasahero sa magiging laban at tumakbo si Sir sa kanya upang ibigay ang pendant na sinabi niyang pampaswerte. Nang gabing yon, sinabi ni Cassandra kay Daphne ang isa pang panaginip tungkol sa nalalapit na wargame, ngunit hindi ito nakinig sa sinasabi niya.
Samantala, may pumasok na bata sa lungsod bago magsara ang gate at nagdala ng malaking bagay sa loob gamit ang cart at nang makita, sinabi ni Cassandrang selyado na ang kapalaran ni Apollo. Kinabukasan, habang naghahanda para simulan ang kompetisyon, nilapitan ni Apollo si Hestia at tinukso kung nasabi na kay Belle ang huling pamamaalam pero hindi ito sumagot. Binuksan ni Hermes ang streaming platform sa lahat ng lokasyon sa lungsod at nagsimula ang wargame. Ang ilang mga uslap mula sa Apollo Familia ay nag-isip na di agad susugod ang Hestia Familia dahil may 3 araw sila para sa laban. Ngunit nagkamali sila nang biglang naglunsad si Ryu ng unang atake at lumipad mula sa bundok kung saan umatake siya sa kalaban gamit ang magic weapons ni Crozzo na kinagulat ng lahat. Matapos makapinsala, ang bata mula kahapon ay mabilis na tumakbo upang tagpuin ang iba pang sundalo at sinabi sa kanilang inutos ni Hyacinthos na 50 sundalo mula sa kabuuang 100 ang dapat lumabas at makipaglaban kay Ryu. Para sa mga sundalo ay kalokohan to, ngunit nagtiwala sila sa bata at agad lumabas upang lumaban rito. Nagawa nilang sirain ang mga magic weapon pero nang akala nilang magagapi na ito ay napagtanto nilang siya ay isang elf nang ilabas nito ang wooden sword at nagsimulang magbigay ng ilang aral sa buhay. Samantala, habang nakikipaglaban kay Ryu ay lihim namang pumasok si Mikoto sa lungsod. Mabilis siyang tumakbo sa lungsod at nakatagpo ang uslak na sinubukan siyang pigilan ngunit wala siyang oras sa walang silbing nakaharang sa kanyang daan. Agad rin siyang nakalusot rito na parang nang-agaw lang ng candy sa bata at pinagana ang spell ng War God Strike na nagdulot ng malaking gravitational pull sa mga kaaway at di na sila nakagalaw. Habang nagmamasid, inisip ni Hermes na padalos-dalos ang mga sundalo ng Apollo Familia at nagtaka siya kung may nagbibigay rito ng maling impormasyong nag-udyok sa mga walang saysay na atake. Habang naguguluhan si Apollo sa nangyayari sa kanyang mga sundalo, nadagdagan ang kanyang pagkabigla nang makita ang batang binubuksan ang gate ng lungsod. Lumabas si Welf at Belle at pinuri si Liling nagbagong anyo pala't naging batang lalaki upang linlangin ang mga sundalo ng Apollo Familia. Pumasok si Belle at Welf sa lungsod at nagtungo sa kastilyo kung saan naroon ang general at habang tumatakbo ay pinagana ni Welf ang magic spell na umisekay sa kalaban kaya nagawa ni Belle na magpatuloy papuntang kastilyo. Dumating siya sa palapag sa ilalim ng general at habang si Hyacinthos ay naglilitanya ng kung ano-ano upang pataasin ang kanyang kumpiyansa, kahit na binalaan siya ni Cassandrang tumakas, biglang ginamit ni Belle ang Argonaut at Firebolt, na nagdulot ng malaking pagyanig. Agad niyang sinugod si Hyacinthos na nahirapang sumabay sa kanyang bilis, at nabasag niya ang espada nito at nang ibibigay na rito ang panapos ay hinawakan siya ni Cassandra at pinigilan ito sa pag-isekay ng kanyang master. Ginamit ni Hyacinthos ang pagkakataon upang ilabas ang Ring of Fire, ngunit tinulak ni Lily si Cassandra, kaya nakaiwas si Belle sa atake. Ngunit muling papalapit ang ring kaya sinubukan niyang mag-cast ng fireball upang pigilin pero di ito nakaapekto. Tumama ang ring sa kanya at naputol ang pendant sa kanyang lieg, at siya'y humiga sa lupa sa labis na pagod na ikinagulat ng lahat, ngunit tumayo siyang muli at binitawan ang kanyang kutsilyo. Bumunot si Hyacinthos ng punyal at agad sumugod sa kanya para tapusin ito, ngunit biglang naalala ni Belle ang mga salita ni Ice sa kaparehong sitwasyon at agad niyang ginawa ang isang galaw mula sa kanyang paboritong palabas. Mabilis siyang umiwas sa atake at nagbigay ng matinding suntok na nagpadala kay Hyacinthos sa kumat siya ang nagtagumpay. Pagkatapos, kinuha ng Hestia Familia ang lahat ng ari-arian ni Apollo kasama ang mansyon at ginawa itong bagong tahanan. Bigla namang gumuhit si Hestia ng isang sobrang pangit na larawan at tinawag itong kanilang bagong emblem. Pumunta si Lily upang sabihin ang huling paalam kay Soma at kasunod nun ay nag-toast ang Hestia Familia bilang pagdiriwang sa kanilang bagong tahanan at pag-akyat ni Belle sa level 3. Gumastos si Hestia ng malaking halaga para sa mansyon at binigay sa bawat miyembro ng pamilya ang kanilang nais. Pumunta si Mikoto sa sauna para maligo habang humahanga si Welf sa bagong blacksmith workshop kaya nag-alala si Lily na masyadong gumagastos ang kanilang diyosa. Ngunit hindi ito pinansin ng prinsesa at minungkahi pang dapat silang kumuha ng mga maid na kinasaya ni Belle habang iniisip ang isang harem plot. Nagselos naman si Hestia at binawi ang alok at sinabing hindi siya magbibigay ng mga pagkakataon kay Belle na magloko. Nakarinig naman si Belle ng ingay mula sa gate kaya nagpa siyang puntahan ito at nakita niya si Cassandra at Daphne roon. Pumunta si Cassandra upang kunin ang unan at matapos ibigay ni Belle, nagsimula ang dalawang babaeng magbulungan kaya nagtaka si Belle sa kanilang pinag-uusapan. Binanggit nilang makikita nila ito kinabukasang kinagulat niya at pinaalam nila ang tungkol sa mga recruitment offer na nilathala ni Hestia sa lungsod. Kinabukasan, maraming tao mula sa iba't ibang lahi ang dumating dahil interesado at habang si Hestia ay puno ng sigla, si Mikoto naman ay abala sa pag-aaksaya ng oras. Habang naghahanap ito sa kanyang mga damit, natagpuan niya ang isang liham na sinusubukang itago ni Hestia at nang mabasa ito, agad siyang tumakbo upang ipakita ito sa kanya.
Nanlumo siya sa kahihiyan nang mabasa ang utang nitong 200 milyon kung saan nang marinig yun ng mga tao ay agad silang nagtakbuhan. Nagulat si Belle nang malaman na ang utang ay nagmula sa kanyang Hestia knife at napagtantong nakipaglaban siya nang walang ideyang may utang silang ganon kalaki kaya ito ay nahimatay. Pagkatapos nito, humingi ng tawad si Hestia sa lahat habang si Belle ay nasa kama pa ring nagkasakit dahil doon. Ngunit sinabi niya sa kanilang huwag mag-alala dahil siya lang ang magbabayad noon mag-isa kahit walang pera at pinagkakakitaan. Umalis siya sa kahihiyan at makalipas ang ilang sandali, ay nagising na rin si Belle at pumunta sila ni Welf sa bathhouse kung saan pinag-usapan nila ang mga babae. Samantala, ang mga babae ay nakikinig sa magagandang sinasabi ni Belle at si Hestia ay labis na nagalak kaya sinubukan niyang umakyat para sa mabilisang plot development. Habang kumakain, napagtanto ni Hestiang sobrang hirap niya kaya humingi siya ng tulong mula sa lahat, nakabaliktaran sa kanyang orihinal na desisyong magbayad ng mag-isa. Habang nagsasaya, narinig ni Mikoto ang isang katok at nang buksan niya ang pinto ay nakita niya si Chigusa. Sinubukan niyang imbitahan si Chigusang kumain pero may mga mensahe itong binulong sa kanya't nagulat. Kinagabihan, nagpasya si Mikotong umalis ng maaga ngunit tumakas lang siya ng palihim pero napansin na ni Belle at ng grupong may kakaiba sa kanya kaya sinundan nila ito nang hindi niya alam. Nang makatagpo ni Mikoto si Chigusa ay nagtungo sila sa Pleasure Quarter, na isang lungsod kung saan mas mabilis mabenta ang mga babae kesa sa damit kaya nagulat sila Belle kung bakit ito naroon. Habang patuloy silang sinusundan, ilang magaganda ang nangakit kay Belle ngunit pinrotektahan siya ni Liling parang kapatid. Ngunit nang mapagtanto nilang malapit na silang maiwan ng dalawa, ay nagmadali si Lily at Welf kung saan naiwan naman si Belle dahil na-corner na siya ng isang babae. Paglaon, naabutan ni Welf at Lily ang dalawat kinwestiyon ang mga ito kaya sinabi ni Mikotong narinig nilang may kaibigan sila mula pagkabatang nagtatrabaho doon. Dito'y nagpasya silang tingnan kung anong nangyari sa kanya at kung bakit pumili ito ng ganoong uri ng landas at karera. Samantala, nakataka si Belle mula sa babae ngunit naligaw na sa lugar. Habang naglalakad sa lungsod, napansin niya ang isang Renard at nagtaka kung anong ginagawa ng fax-type na tao sa brothel nang biglang makita si Hermes na tila naroon din para magsaya kasama ang mga mortal. Sinabi ni Hermes na ilihim na nakita siya roon at binigay kay Belle ang potion ng aphrodisiac upang mas dumali ang mga plano sa gabi. Agad umalis si Hermes at nagulat si Belle na sinubukang sumunod ngunit nabangga niya si Aisha na nag-alok ng sarili habang siya ay nalulunod sa mga kargada nito. May iba pang babaeng lumitaw at isa sa kanila ang nakakilala sa kanya sa naging war game kaya lalo silang naakit at nagtalo kung sino ang makakasama niya sa gabi. Dinala siya ng mga babae kay Ishtar, na diyosa ng pag-ibig, ngunit sinabi nitong di siya interesado sa mga hindi bihasang lalaki. Dinala siya ng mga babae sa isang waiting room dahil wala pang bakanting silid at habang sinasabi nila ang mga plano nilang gawin sa kanya ay biglang pumasok si Prain na isang pangit at kadiring uslap na nagpakita rin ng interes dito. Dito nalaman ni Belle na siya ay nasa panganib at habang nagtatalo ang mga babae kung sino ang mauuna ay nakatakas siya at tumakbo kaya humabol sila. Tumakbo siya ng buong lakas at paglaon ay nakarating sa silid ng Renard na nakita niya kanina. Inakala nitong customer siya kaya nagpakilala si Haruhime at nag-umpisang magbigay ng mga pahiwatig na pasasayahin ito sa gabi ngunit nang malaman niyang di pala ito customer ay agad rin siyang humingi ng tawad. Tinanong nito ang ginagawa ni Belle doon at kinuwento niya ang sitwasyon kaya sinabi nitong manatili muna roon dahil ipapakita niya ang lihim na daan palabas ng Pleasure Quarter. Samantala, naghatid si Hermes ng package kay Ishtar at tinanong nito ang tungkol sa kahinaan ni Freya ngunit tumanggi siyang magsalita pero nahulog ang uslak sa sayaw nito. Nag-usap si Belle at Haruhime na tuklasang pareho silang mahilig magbasa ng mga kwento ng bayani. Ngunit sinabi ni Haruhime hindi na siya karapat-dapat sa pagbabasa ng mga kwento dahil siya ay naging pakawala at ang pagiging marumi ay simbolo ng pagkasira ng isang bayani. Natahimik si Belle at nang sumikat ang araw, agad siyang dinala ni Haruhime sa isang ligtas na lugar para tumakas. Samantala, nakaramdam si Hermes ng inis dahil hindi niya napigilan ang sariling ibulgar na gusto ni Freya si Belle na nais dakpin ni Ishtar para udyukin ito. Pagbalik sa kanyang pamilya, ay pinagsabihan siya ni Hestia dahil sa pananatili sa Pleasure Quarter hanggang umaga, pagkakaroon pa ng aphrodisiac. Ipinaliwanag niya ang nangyari, ngunit pinarusahan pa din siya ni Hestia at pinaglinis sa lungsod. Habang ginagawa ang parusa, naisip niya ang galit ni Hestia nang biglang lumitaw sina Mikoto, Welf, at Lily upang humingi ng tawad sa paglagay sa kanya roon. Tinanong niya si Mikoto kung anong ginawa sa Pleasure Quarter, at sinabing nagpunta roon upang tingnan ang kaibigan na Renard. Nagulat si Belle at binanggit ang pangalang Haruhime na bigla si Mikoto. Kinuwento niya ang nangyarit na pagtanto ni Mikotong totoo ang mga narinig niya.
Lumutang si Belle, ngunit ginising siya ni Lily upang ipaalalang huwag na huwag niyang isipin ang pagligtas kay Haruhime dahil magiging malaking pasanin yon kay Hestiat kakatapos lang ng kanilang laban sa war game at sumang-ayon si Mikoto 12. Pagkatapos, bumisita si Belle kay Ina sa guild upang itanong kung ano ang alam niya tungkol sa Ishtar Familia at ipinaliwanag nito ang lahat. Idinagdag niyang mas delikado ang Ishtar Familia kesa sa itsura nila't binalaan siyang mag-ingat sa kanila. Umuwi si Belle na iniisip na tama si Lily sa mga babala at pumasok siya sa library upang pumili ng libro tungkol sa mga kwento ng bayani at habang sinusuri niya ito, naalala niya ang sinabi ni Haruhime tungkol sa kanyang sitwasyon. Kinagabihan, habang nakaupo si Haruhime at naghihintay ng customer ay lumitaw si Mikoto at tinawag siya pero nagkunwari tong di siya kilala at tumayot umalis. Kinabukasan, sinabi ni Mikoto kay Belle ang pagtanggi ni Haruhime sa kanya at kinuwento ang mga karanasan nila nung bata na dahilan kung ba't nais tong iligtas. Habang nag-uusap, nakita nila si Hermes na nagmamasid at nang malaman na nakita na ay bumati siya at agad sinubukang umalis pero pinigilan nila ito at tinanong ni Belle kung marami siyang alam sa Pleasure Quarter. Pumunta sila sa bar upang mag-usap at minungkahi ni Hermes na maaari nilang bilhin ito dahil siya ay eksperto sa plot pero nagbago ang mood nito nang sabihing si Haruhime ay isang Renard. Sinabi niyang isiniwalat niya ang impormasyong yon dahil mga kaibigan sila at ibinulgar na ang package na ibinigay niya kay Ishtar ay isang ritual stone. Ngunit walang ideya ang dalawa tungkol rito at patuloy pa rin sa plano nilang iligtas si Haruhime. Samantala, sa mansyon ng Ishtar Familia ay inutos ni Ishtar sa mga tauhang agad dakpin si Belle upang udyukin si Freya. Pagkatapos, bumisita si Belle at Mikoto sa dungeon para iisekay ang maraming halimaw dahil kailangan ng pera upang iligtas si Haruhime. Kasabay nito, nag-aabang ang mga tauhan ni Ishtar para sa kanila. Biglang naglunsad si Aisha ng kakaibang magic sa tulong ni Haruhime habang patuloy si Belle sa mga halimaw ay hinatak siya nito sa hiwalay na lugar. Sinimulan niyang atakihin ito ng napakabilis at bahagya lang siyang nakaiwas kung saan nagtaka siya kung level 3 din ba itong tulad niya. Agad siyang pinabagsak at sinubukang tamaan gamit ang sandata pero maswerteng dumating si Mikoto upang iligtas siya. Sabay silang sumugod kay Aishang mahusay na umiwas sa kanilang mga atake at nagbigay ng isang malakas na sipa kay Belle na nagpabagsak sa kanya. Agad siyang bumangon at muling umatake pero natalo siya ni Aisha ngunit ginamit nito ang kanyang katawan upang linisin ang maruming dingding ng kuweba bago siya pinabagsak ulit. Sa mahinang estado, nakita niyang nakahiga si Mikotong walang malay at habang sinusubukang umalpas ay lumitaw si Frain at pinatulog ito. Paglaon, napagtanto ni Haruhime si Belle ang kanilang tunay na target na sobra niyang kinalungkot. Pagkatapos ay tinangay ni Frain si Belle at kinandado siya sa isang lihim na silid at may balak na kainin siya ng mag-isa. Samantala, narinig ni Haruhime si Aishang inuutusan ang ibang hanapin si Belle bago makain ng pangit na palaka kaya agad siyang pumunta kay Mikoto upang ibigay ang mga susi. Lumapit si Prin kay Belle nang nasasabik at dinilaan ang kanyang mukhat habang patuloy na pumipiglas ay hinawakan siya ni Prin ngunit nang mapagtantong hindi ito naapektuhan ay umalis siya upang kumuha ng gamot na tutulong sa kanya. Naisip ni Belle na siya ay nasa panganib at sinubukang palayain ang sarili ngunit dumating si Haruhime at dinala siya sa isang lihim na daan. Samantala, nakatakas din si Mikoto at hinanap si Belle ngunit nakakita siya ng kakaibang silid kung saan naroroon ang librong pinapaliwanag ang stone ritual na nagaganap tuwing kabilugan ng buwan at kung paano isasakripisyo si Haruhime para doon. Samantala, habang ginagabayan ni Haruhime si Belle sa lihim na daan ay nag-aalala siyang baka mapahamak ito dahil sa pagdala sa kanya palabas pero sumagot si Haruhime tinanggap na niya ang anumang parusa. Binunyag niya ang kanilang intensyon na bilhin ito na agad nagpaluha sa mata ni Haruhime dahil sa malasakit nila. Samantala, nakipagkita si Hestia sa Takemikazuchi Familia at kinuwento ang insidente kay Belle at Mikoto. Habang nagtataka kung bakit sila dinukot, binanggit ni Hestia ang tungkol sa kakaibang bato at nagulat si Taki nang marinig yon. Nagtaka si Hestia sa kung ano ang kinikilos nito at pinaliwanag ni Taking ang bato ay nagbibigay ng makapangyarihang Renard magic na kilalang Jojutsu. Idinagdag din niyang ang ritual ay nagaganap tuwing kabilugan ng buwan na mangyayari sa gabing iyon. Matapos dalhin sa kaligtasan, naghanda siyang bumalik sa Pleasure Quarter, ngunit biglang dumating si Mikotong nag-aalala. Inihayag nitong alam niya ang tungkol sa kakaibang batot siya ang sakripisyong kinagulat nito. Biglang lumitaw si Aisha at hinila si Haruhime palayo kaya tinanong ni Mikoto kung bakit ito ginagawa at sumagot si Aishang nais nilang makipagdigma laban sa Freya Familia. Nagbigay si Belle ng kabalbalang litanyang natutunan sa kung saan, ngunit hindi ito tinanggap ni Aisha, at sa halip ay winasak ang kanyang kumpiyansa sa mga nakakasakit na insulto. Agad niyang inutusan ang mga babaeng hulihin ito bago pa makapagpatuloy sa mga sinasabi, ngunit nahila siya ni Mikoto at tumakas sila.
Nahanap nila ang isang lugar ngunit habang nagtatago, iniisip ni Belle kung gaano siya kaduwag dahil tumakbo siya sa halip na tumayo bilang isang bayani. Nagsawa na ang mga taga-Ishtar sa paghahanap at sinabi ni Mikotong oras na para umalis, ngunit tumugon itong kailangan niyang bumalik at iligtas si Haruhime. Tumutol siya nung una at sinabing maaari itong magdulot ng gulo sa pagitan ng Ishtar at Hestia Familia, pero sa huli ay pumayag rin itong sumama nang makita ang kanyang determinasyon. Pumunta sila pabalik sa mansyon ng Ishtar Familia, at bago naghiwalay, nilabas ni Mikoto ang dalawang signal flare, at sinabing papaputukin niya ang mga ito pag nakaugnayan na niya si Haruhime. Ang berde ay kapag tagumpay niyang nailabas ito, at ang pula ay kapag nabigo. Sinabi ni Belle na dapat mahanap ang lugar kung saan ginaganap ang ritual at sirain ang ritual stone upang baguhin ang kapalaran ni Haruhime. Naghiwalay sila at sinimulan ni Belle na gawing barbecue ang mga taga-Ishtar upang ma-distract sila at makapagbigay ng oras kay Mikotong masagip si Haruhime. Si Hestia at mga kasapi pati ang Taki Familia ay ginamit ang pagkakataon upang makapasok sa lungsod habang si Mikoto ay papunta sa Hanging Gardens kung saan binihag si Haruhime. Natanggap ni Frin ang ulat na nagdudulot ng gulo si Belle at nagpunta upang ipaalam kay Aisha, kaya agad nilang sinimulan ang paghahanda ng ritual at si Frin na may pumunta upang harapin si Belle. Bigla siyang lumitaw at naglabas ng malalakas na ataking lumunod rito, kaya sinubukan niyang kumontra gamit ang fireball, ngunit wala itong silbi. Si Frin ay patuloy itong winasak at pinadala si Belle sa kinaroroonan ni Aisha kung saan sabay silang naghandang lumaban, ngunit lumitaw si Ishtar at pumigil. Tinangka ni Ishtar na akitin siya gamit ang kanyang love magic, ngunit hindi ito nagtagumpay kaya nagpa siya tong tingnan ang status report ni Belle. Doon siya mas nagulat nang matuklasan ang kakayahan nitong Realist Freeze na pumipigil sa mga banal na charm na umubra sa kanya. Samantala, nakatanggap si Freya ng ulat tungkol sa pagdakip kay Belle ng Ishtar Familia at nagpa siya tong tingnan yun ng personal. Nagawang makatakas ni Belle at nainis si Ishtar dahil hindi niya ito natikman. Si Haruhime naman ay dinala sa tuktok ng Hanging Gardens para sa pagsisimula ng nasabing ritual. Ngunit biglang umatake si Mikoto pero habang kinukumbinsi siyang tumakas ay tumanggi ito at sinabing hindi siya nararapat iligtas. Biglang may kalabang umataking nagpatalsik kay Mikoto mula sa turret, agad siyang nagpaputok ng pulang signal na ibig sabihin ay nabigo siya, ngunit hindi siya sumukot muling umakyat sa gusali. Dumating si Aisha at ang iba pa at sinimulan ang paghahanda ng ritual, ngunit patuloy na nanggambala si Mikoto. Muli niyang ginulo ang proseso kaya nagpa siya si Samirang asikasuhin ito at pinabagsak siya sa lupa. Napagtanto ni Frin na si Belle ay nagtatago kaya tinawag niya ito at sinabing lumabas at iligtas ang walang silbing kaibigan sa katapusan. Nagsimula ang ritual at nang makita ay naisip ni Mikoto ang dapat gawin. Naalala niya ang mga salita ng kanyang guro at pumasok sa sumot, hinawakan si Samira at naglunsad ng isang makapangyarihang magic attack na nagdulot ng pagsabog. Agad siyang tumalon at iniwan si Belle upang harapin ang natitira. Nakita ito ni Frin at inutusan ang mga kasamang tapusin si Haruhime, ngunit tumakbo si Belle at tinapon ang punyal na may ritual stone bago ito magamit at nagdulot ng pinsala rito. Samantala, nagpa siya ang Freya Familia na dalhin ang impyerno sa Ishtar City, kaya nagsimula ang mga miyembro ng Ishtar Familia na magtakbuhan at nagtaka kung bumisita ba roon ang Diablo. Natakot si Ishtar nang malaman na maaaring si Freya ito at sa kabilang panig naman ay nasasabik si Freyang makita siya upang magsaya. Samantala, nagalit si Frin na pinigilan ni Belle ang ritual at nagsimula siyang umaktong palaka bago naglunsad ng isang makapangyarihang ataking nagpatumba kay Belle sa lupa. Nagpa siya si Haruhiming gamitin ang banal na kapangyarihang nagbigay kay Belle ng dagdag na lakas. Agad nakasabay si Belle sa lakas ni Frin gamit ang level boosting at sila ay naglaban ng matindi. Kasabay nito, papalapit si Otar at ang ibang lalaki ni Freya upang harangan ang lahat ng matatakasan at sa kanilang pagpunta ay nakita ni Otar si Mikotong nakahigat sugatan kaya binuhos niya ang healing potion ditong agad nagpagaling sa kanya. Nagpatuloy ang laban ni Belle at Frin at nagawa niyang makapagbigay ng hiwa sa pangit na mukha nito at lalo siyang nagalit. Pinilit niyang lumaban ng mas matindi ngunit si Belle ay agresibong nagbigay ng mas nakakalunod na ataking nagpabagsak sa kanya sa lupa. Ngunit kailangan niyang harapin si Aisha bago niya mailigtas si Haruhime kaya naghintay siyang humupa ang level boost at nagsimula ang matinding laban. Samantala, sinubukan ni Ishtar na tumakas ngunit humarang sa kanya si Freya. Pinadala niya ang mga tauhan upang atakihin ito, ngunit inakit sila ni Freya at lalong natakot si Ishtar at tumakas sa kabilang direksyon. Nagpatuloy ang laban ni Belle at Aisha kahit na tila mas marami ang sinasabi ni Aisha kesa sa pakikipaglaban. Matapos ang ilang palitan, pareho nilang inilabas ang kanilang mga ultimate technique na sumira sa kanilang mga armas. Ngunit agad naman tong sinundan ni Belle ng firebolt na nagpatumba kay Aisha.
Narating ni Ishtar ang dulo ng gusali habang sinusubukan niyang tumakas at dahil naubusan na ng ideya, sinubukan niyang atakihin si Freya ngunit nakaiwas ito't sinampal siya't nalaglag mula sa gusali. Niyakap niya ang lupa't agad na samon sa Nirvana't di na muling makakabalik sa mas mababang mundot doon na naligtas ni Bel si Haruhimit nagkasama silang muli. Pagkatapos, sinimulan ng kaharian ng Rakia ang pag-atake sa oraryo pero natalo sila sa lahat ng laban kahit ilang beses silang umataking kinainis ng general. Nahuli ni Hestia si Bel at Haruhime na magkalapit at nainggit kaya nagdaos siya ng pulong ng pamilya upang magpasa ng bagong batas na walang pinapayagang dumikit rito maliban sa Diyosa. Ngunit para kay Lily ay kalokohan yon dahil hindi pinapayagan ang mga mortal na dumikit sa isa't isa pero pwede pagdating sa Diyos. Tinanong ni Hestia si Bel kung anong mararamdaman pag may Diyos ang umamin sa kanya pero ang uslak ay hindi naintindihang gusto siya ni Hestia at sumagot na tatanggihan niya dahil hindi siya karapat-dapat sa Diyosa kaya nagalit si Hestia at tumakbo. Pagkatapos, may ilan namang nag-aalaga sa sugatang sundalo ng kaharian ng Rakyat may isang uslak na nagbebenta ng mga sandata ng digmaan pero sa mga kamatis sinubukan ang kalidad. Samantala, ang general ng kahariang naiinis dahil sa pagkatalo sa oraryo ay nagpa siyang pumunta sa oraryong mag-isa at nagplanong bumihag ng isang Diyos upang pasukuin ang oraryo. Hinanap ni Bel si Hestia at matapos ang ilang sandali ay nakatagpo siya ng ilang Diyos na nagbigay sa kanya ng payo tungkol sa relasyon. Para lumayo kay Bel, kumuha si Hestia ng trabahong magdala ng mga patatas sa labas ng lungsod at sa paglabas nito ay dinakip siya ng general ng Rakyat mga tauhan nito. Agad nalaman ni Bel na nadakip ang Diyosa kaya pumunta sila ni Aiz sa Rakia upang iligtas ito. Mabilis nilang nahabol ang duwag na general at habang naghahandang lumaban kay Aiz, si Bel ay nagtangkang kunin ang Diyosa ngunit bago makalapit ay nadulas siya't nahulog sa bangin. Nakita ito ni Bel at agad tumalon kung saan pareho silang nahulog sa batis. Pagkatapos, si Bel at Hestia ay pinatuloy sa bahay ng mayor sa Nayon sa bundok matapos silang iligtas ni Aiz mula sa tubig ngunit si Hestia ay may lagnat kaya inalagaan siya ni Bel. Kinabukasan, habang naglalakad sa Nayon ay nakakita siya ng dambanang may itim na kaliskis ng dragon kaya nagulat siya. Ang mga taga-Nayon ay sumasamba sa mga kaliskis ng dragon at ito ang rason kaya hindi umaatake ang mga halimaw dahil sobrang takot silang lumapit sa kaliskis nito. Natuwa si Bel sa ideyang ang parehong dragon na nagdulot ng pagkasira ng isang bansa ang pumoprotekta sa iba ngunit si Aiz ay hindi interesado sa kabalbalang yon. Pagbalik sa silid ay nagulat si Bel nang matagpuan ang alkaldeng pinagmamasdan ang Diyosa. Nagtanong ito kung pwede silang mag-usap at kinuwento nito ang walang kwenta niyang buhay kung saan may Diyosa rin siya noon na talagang mahal niya pero hindi niya naprotektahan. Naisekay ito habang sinusubukan niyang iligtas at nasamon pabalik sa langit kaya mula noon, siya ay namuhay sa pagsisisip pinayuhan si Bel na protektahan si Hestia upang hindi ito matulad sa naranasan niya. Kinagabihan, bilang pagsunod sa lahat ng payo ng alkalde at mga Diyos, ay nagpa siya itong tratuhin ng mas mabuti si Hestia at pagbigyan sa lahat ng nais niya. Habang sumasayaw, dumating si Rina at sinabing malapit nang mamatay ang ama kaya agad silang pumunta rito. Sinamahan nila ito sa kanyang mga huling sandalit tiniyak ni Hestiang makikita na niya ang kanyang Diyosa. Pagkatapos, kinita ni Bel si Hestia at tinanong kung talagang makikita ng alkalde ang Diyosa sa langit ngunit sinabi nitong mahirap yon dahil ang mga kaluluwa ay bumabalik sa purong estado pagbalik ng langit. May pagdududa pa rin siya sa pag-ibig ng mga mortal at Diyos dahil ang mga tao ay mamamatay at iiwan ang mga immortal na Diyos na magiging masakit. Ngunit tiniyak ni Hestiang mananatili ito sa kanya habang buhay at kahit na paghiwalayin sila ng kamatayan ay hahanapin niya ito kahit gaano pa katagal. Pagkatapos, nagbigay sila ng huling paggalang sa yumaong alkalde at bumalik sa kanilang bansa.